Ako. Okay? So let's define the word knowing and knowing good and evil. Okay? So to have knowledge and good and evil, or to know good and evil, it's not about possessing the ability to know good from evil. What na to? Sa inyo? It's not about possessing the ability to know good from evil. Why? It is not a matter of understanding good and evil. Adam and Eve knew right from wrong from the very beginning. Diba? So wala pa sila taon sa tree of the knowledge of good and evil. Dili po pasabot na si Adam o si Eve wala makahibalo kung unsa ang sayo. Nakahibalo sila. Pawid ako ato ng tawon nga kung ibuhat sa Ginoo, yes, I am that, but we all know that we are created according to His image. It's not only about morality, it's also about our intellect. We reason out, mula kung ang tao in chapter 3, si Eve, nag-reason siya. Tungod kay, saman, naghibalo siya, ang sayo, o dili, sayo. From the beginning, nag-start na nakibalo na siya, unsa, kung siya maayo, unsa dili, maayo. Kung unsa po ang pag-disobey. No? And to disobey him was wrong. O pagkita sa nakauna, pero kaibalo na siya na. Okay, Brenda. That was not the purpose of the tree of the knowledge of good and evil. Kaya unang-una, kaibalo na sila. So, pag yun niya, anong silitid kailangan karon? It's because it speaks about usaman, usurping God's authority. And that authority speaks about being judge. Who is the judge? Who is the ultimate judge? Kisa na trabaho? Sa Diyos lang nga trabaho. Okay? Sa Diyos lang nga trabaho atong nasalatan. So, kung sa diay, but rather, the emphasis of partaking of the forbidden fruit is being what? Being what? Being a judge. Determining what is good and what is evil. Why? Because being a judge is the Lord's God's job alone. Iyaw na siya na trabaho. Unang issue niya unang dinigit kailangan ng kakon. Not only that, but also disobedience. Okay? So, mura nagkuhan ba, mura kita, usahay. Okay? Not knowing the rules of the games, what we act or what we decide, or we is a man, ako na to, we are the referee on that games. Dayon, we try to make up the rules as we go. Kita ni maghimuin mo samtang pa dahil, magbuhat na lang kagaling ng rules. Hindi mayo nung, mula nga, ganito kita sa, asa talaga kita kay balong sa rules ng mga games. Kaya kung kita ang mag-referee, magubot yun ang lula. Okay? So, not only we speaks about the natures of the tree and the trust and the true issue and defining what is knowing and good and evil, but also the offense of the act. Okay? So, the offense of the act, eating the fruit was the attempt to usurp God's role as final authority. So, it is like what? Challenging God's sovereignty. So, dili man din maayo no, na i-challenge ng Ginoo. Minsan naman budla, may challenge ang Ginoo. So, hindi na ito pwede i-challenge ang Ginoo sa iyang pagka-sovereignty. So, we talk about sovereignty, it refers to God's supreme power. It refers to absolute authority over all the creations. Muna kung isgotan about omni, that is omnipresence, omnipotent, omniscience, omnipresence speaks only about our Creator. It speaks about kanang lahat sa ato ang magbubuhat nga wala dili laing makahimo kadili diha ug sa iya na sa. So this act of mankind declaring what? I will be my own God, setting my own rules. Inana ako face naman ako ano. So dili galing ko mo na makita sa mga diha sa ato ang panahon. No? So dili pa na let's focus on the day or the account of the history of Adam and Eve. Now, the temptations to be guys. So, the word temptations, as we all know, it's not sin. Tama ba? So,
So, ano sa mong sin ng temptation? Oh, kung madala na ka, when you yield it, wala panahon na nakasala ka. So, kung pwede ayaw din ba, huwag magpadala sa puso. Tama ba? Okay? So, this is principle gyapon na wala pa man sa mo sa ugsala sa niyang na ay conversation between Satan and Eve. Wala pa, up ang temptation. So, dili ta magkumpiyansa sa mga Kristohano, no? Kaya sa mga Kristohano, dili ta exempted sa temptation. Naa sa palibot, pwede ba nakakaroon sa imong kaugalingon nga kuan, harap sa imong kaugalingon nga magamit na pwede kang mag-tent? Pwede na, no? Oo. Posible ba na pwede kang mag-tent, pinagi sa imong katapad karon? O no? Pwede. So, everywhere, posible, pwede kita mag-intal tanong. Okay, pwede. So, nagpasabot lang na, nakibalo kita sa atong limitation karon. Okay? Nakibalo kita sa atong limitation karon. Kasang ka na to sa kalibutan, big runner. Ang iwan ka na, mahubasan ka, o gusto ka makikuban niya asa dito. Now, let's see. Okay? In Genesis chapter 3, Satan entices Adam and Eve to be their own authority. Eating of the forbidden fruit is significant because they're showing God they want to function like this. Verse 1 in chapter 3. Okay? Now na to. In verse 1, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God hath made. So the word subtle means something siya. From other words is crafty, cunning. Grabe good ka malalagon, grabe ka, sali? Madisig yung ka. Sa iya ano? Malimbungon. Sa mga term na tanong, mga tikay. Oh, mga tikay. Ang mga kira ba mga tikay? Karena tabangin po ni kay Roy, kung kayo malaki lang yung kami lagi po ninyo ang pakasad ko sa kalimutan. Among sala. Amo agad na sala. No, dili po yun eh. Amo araw tanan, oy. Eh, unang-una ka mo may matintal. Una-una. No, dili mo yung kami yun. Nga lang ikalipon. Ang sa tanong term? Buot-buot, no? Okay, so, kitang tanan, buyan ta, no? Buyan ta. Okay? Pero kituluan ta, nga hindi kita magpalaog sa atong pagka. Buyan. Okay, so again, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God hath made. And he said unto the woman, isa nilingon, the serpent, yea, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden? Nag-inom din siya. Tinuod ng timon siya. Ay, nakita na ito ang the art of questioning. No? So verse 2, and the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Now, look at the word, we may eat. It speaks about sinundanan pa lang, di makita na sa Diyos ang kanang ginatawag na ito of free to choose or free will. Pwede kang mutuo, pwede kang mutuman, pwede pag budili o mabalibad. Tama, di ba? We may eat. Pwede nga imusundon, pwede po o dili. Kahit kung wala tayong free will, we are not created according to His own image. Anak na siya. So, of the trees of the garden, verse 3, but of the fruit of the tree, which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. So, nakita na ito, nakabalo na ba siya, nakabalo na ba si Eve, o maayo, o dili maayo? Di ba kabalo siya? Okay, so in verse 4, mga ba ng tawol, and the serpent said unto the woman, ye shall not. Oh, not only the art of questioning, but also twist ni Satan ang truth. Masa ginoo niya, ye shall not surely die. Pero sa ginoo sa Ginoo, kuan yun, you will surely die. Pero siya, you shall not. Oh, kita na itong twist niya. In verse 5, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. No, nakita na ito ang temptations to be like God. Nakita na ito, no? So, payon siya, for God doth know, kung ato ng tawon, hindi sila nagsulti ang yawa.
Grabe kayo mo twist niya sa throat, no? Kahibalo ang Diyos. Na sa panahon na makaon mo, ang inyo, saban, mga mata, ma-open. And we shall be as gods, knowing good and evil. So, asa mo siya nag-refer? Sa tingon ng Diyos, of course, nag-refer siya sa sitan. Nag-refer siya sa iyang kagalingon. Kasi may sama. Oh, we shall be as gods. May sama mo na mo. Nakita na to. He's not referring to the true God. He's referring to himself. The fallen angels, ang Satan siya, may sama mo na mo. Knowing good and evil. Kung walang hindi ka kumpiyansa sa sugdanan pa lang, no? Ingana nang nakahita mo. In verse 6, and when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to desire to meet one wise, kung saan iwan niya, she took of the fruit thereof, and did it. And gave also unto her husband with care, and he did it. Nakita nato karon ang mga panghitabo, o nang di ta magkumpiyansa sa ato ang kafati mga igsoon. Di ta magkumpiyansa sa atong mata. Kung pwede piyong kita largo, pero piyong itong panahon, nandiyan kung tagi mayo, no? Tama ba? Mainis ba sa itong nauna sa panahon piyong ta? Mura dili man, kay bright man ta. Okay, manimorize mo itong sa editor sa ato nakita ka figure. O, di ba? So, kung ato ng tao, and when the woman saw that the tree was good for food, kasi yan imply, it speaks about lust of the flesh. Kanang, pasatisfy sa inyong mga okay? Next, and that it was pleasant to the eyes, it speaks about our lust of the eyes. Piyong yung kutob sa makaya. Okay? And a tree to be desired to make one wise. Speaks about the pride of life. No? So, sa gibuhat, she took of the fruit thereof and did it. Hindi ka makumpiyan sa Diyos. Hindi ka nang tintis. Hindi siya na siya, pero kung hindi kinakumplan kayo, kuhan din kayo sa ato ang pamati, kaurus-urus kitong pamati, no? Hindi mo daw, ina sa atong memory, usap ko na atong makuan. Pero hindi lang din na sa talang nga bangin, pwede din ka nga, murag tagmailang, ang murag Diyos sa ato ang kinabuhi. Okay? So, muna, kumulakot na sa verse 22, kasi nahitabo, and the Lord God said, behold, the man is become one as one of us, to know good and evil. Sa una na ito karon, ang Diyos na mismo nag-ingon. Muna, sa ako karon ng panahon, don't be surprised when there's a lot of people, even sa imuhang workplace, na ay mo judge sa imuha, na ay mo determine sa imuha na nautan ka. Don't be surprised. Kung sa ikon sa Ginoo, behold, the man is become one of us. So man, know good and evil. Kaya naman niya lang i-violate. Ang authority unta to judge is trabaho na siya sa Diyos. Kung saan maayo, kung saan hindi maayo. Nakaroon, nakintal mo din. Kaya ang objective ni Satan is mahulog yun sa sala ang tao. Nahulog mo din ang tao sa sala. Kung mahinog dahil siya din, behold, the man is become as one of us, to know good and evil. Don't be surprised. Kasi asa din nga palibot, usahay i-judge ka. Bisan wala sila makaibalo, usahay yung tinuod, yung intention, motibo sa imuhang kasing-kasing. Ano man, di apply agad. Buras lang nakahibalo, usahay yung nasa imuhang kasing-kasing. Ngainanag yung karaklasing na tao. They judge because they act like God himself. Punta ng trabaho ng himself. Okay? So muna ang atong ilanta karon. Kung sa man di ay buot ipasabot niya, bisan sa ato karon nga panahon. Ang iyang gusto ipaabot sa ato this is, what God knows about you is more important than what other things. Okay? Think about continue doing serving God. Continue being a blessing, not only to God, but also sa ato mga tao nga nasa atong palingin. Okay? Always remember, sa nga man ang hitabo sa atong panahon karon, pero wala na usab ang Diyos ang tinutod na mag-judge sa ato ang kinabuhi. Okay? So again, what God knows about you is more important than what others think about you. Number 2. Number 1, atong gisgutan ang
the nature or true issues. So what is the true issue? Katong an act of usurping God's authority to be just or disobedience. Okay? So number 2, let's talk about the choice between two systems. Okay? So sa ang ka systems, naroon naman ito, no? Masabtan man nato ang ka systems sa ipakita niya. Okay? So it speaks about performance versus provisions. It speaks about God's grace versus law. Okay? Sige, let's continue. From the word choice, nilot kayo. Special good kayo ang pagbuhat sa Diyos sa atuang kinabuhi. Because we are not created to be like a machines or to be a robots. Kaya kung gihimot kasama niya na asaman, dili mo kasama sa iyahang gagawin. Okay, so the scenario in Eden presented a fundamental test. Would man rely on God's abundant provisions or on their own performance? What do you think? Asa man ka sila mo rely ani? God's abundant provisions or their own performance? Okay, what is God's abundant provisions in the Garden of Eden? Nga napakita, ingana ang pagkamaayo, ang kadagaya sa grasya sa Diyos ngadto sa ilahang kinabuhi. Kasi daw, sa tanan nga kahoy sa tanaman sa Eden, imo nga kaon, exist. So, tanan. It speaks about God's abundant provisions. So, lamig kayo sa pamanandungan. So, let also be understood that the tree of the knowledge of good and evil was the test that God blessed Adam and Eve. Would they rely on God's performance or would they rely on their own performance? So when we talk about God's performance, it speaks about kung sa'y nahimo sa Diyos sa ilahang kinabuhi. Kung sa'y gihatag sa Diyos sa ilahang kinabuhi. When we talk about our performance, it speaks about kung sa'y atong gusto na himuon para sa pagtagbaw sa atong kaugalingon. So ingana ang pilion sa tao. Nabisan ka sa itong panahon, naabigin magpili hapon. Tama ba? Every day, di ba, we encounter to choose. Kani o kani. So, nga lang din ang realidad sa katuang kinabuhi. Dili lang din. Kay ingana lang din, sa basta lang ang inganita. Tungod kay mo, gininahitabo po sa una. Okay? So, God's abundant provisions. And the Lord God commanded the man saying, of every tree of the garden, thou mayest freely eat. Libre. Abundansya. Busog kayo. Nung napita ko, di kita maghigda na lang kami. Tukmunta ba? Kumunta. No? Karon, hindi pwedeng masigara kita higda, no? Sa una mo, ay higda, hindi kami ninyo. Kaya sa una, kung itawag ko kay, pwede rin yung ibong adlaw, ibong gawa sa balay. Karon kay murag di na din pwede. Kaya siguro kung higda, murag at masawa, murag, dahil na, ang iyang kuwan siguro, no? Ikanulti. So, dili pwede. Bisag nila itong ginikanan, murag di pa rin kayo, magsiguro at higda, no? Kung kaon mo dinta kay mamahaw. Oh. Kita kinay na ito, bisag ipukaw na ta. Oo. Pero, makalimot ba ta? At kinano ka punta. Pero, grabe. We're proud of you, mama and papa. Bisag, grabe din ako kagahi usahan, pero ang tugma. Inyo yung display ang dilo ng bukmak sa Ginoo. Pilagi sa inyong pagkataas sa pagpahilod sa abuha. So, thank you, anang part. Okay, so, this was life lived by faith in God's goodness and provisions. So, the Lord God Himself told Adam was to convey the message to Eve. Okay, kung ito ng taon, manong miyangkot, kung naman dili direkta na si Eve mismo ang nakadulog sa pagsulti sa Ginoo sa paghatag instruction ba? Si Adam manggod. So, posible po na. No, nadili nga nakasani, dili nga confirm ang iyahang pag-hold sa instruction. Kaya hindi man dikan sa Diyos direkta yun. Ang direct si Adam. So, posible nga na kung na, pag dili ni direkta, nakikan sa ato ang gibuya na ito nga word, posible nga na po gibuyang ko. Kasi, di na ba o ang narinig. Ano na siya, no? So, padayon ta. They had been granted permissions to eat the fruit
of any and every tree. So, nga na ang kadagaya. Pero now, padayon ta. The test of self-performance. The single restriction. O sa restriction dito, God? Thou shalt not eat of it. Ano yung restriction niya? It is a choice. Mag-ooperate ba ka niya sa grasya sa Diyos? Mo-rely ba ka niya sa grasya sa Diyos? O dili ka mo-rely? O maghimo ba ka sa imong kaugalingon? In chapter 2, verse 17, ingon siya, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Satan wants to cause us, no? Na maka-violate kita sa plano o gusto sa Diyos sa ato ang matakusa ka kinabuhi. So Satan caused them to be ungrateful, ignore God's provisions. Mao na ang usa sa goal ni Satan na ma-neglect nato o maabot kita sa wrong choice. At indeed, wrong choice yun. No? Kung kita nagbalita, nag-discuss about evangelism, about the gospel of Jesus Christ, because sama, nahulog din sila sa wrong choice. Pag mahulog ka sa wrong choice, kung saan na consequences ka ha, ay mo ma-receive. Sakit ka ayo, makantos ka for the rest of your life. Okay, so, choosing the forbidden tree was choosing a life of seeking one's own needs. Wala gihimo ni Adam o Eve. And defining one's own existence apart from God. Tingnan man, mamaya kung gusto, magsali pa ba ka diha sa gahom sa Ginoo? Magsali pa ba ka sa instruction sa Ginoo kung ikaw man mismo, pili man ka sa imong gusto? So, ang focus nato is, nag-focus na sa atong sa interesting para sa atua. Nag-focus na sa pagtakbo sa atong pagdiligon rather than kung saan tinukod na kalipay unta na experience na to, ingon nga mga Kristohanon. So this man under a work system, do this, do that, and live. And die it. Nakita na to ang prinsipyo para sa tao. Inganan ang prinsipyo sa tao sa naging pili siya sa man's performance rather than God's performance. Kung ato ng tao sa history, mas mindaog yun ang man's performance. So, kanang performance, niabot na hapon sa ato atong mga panahon. Do this, do that, and die it. Pagkamati, kung siya ang pagkamati. So, nabay kabaguhan ng mga wapot sa imong kinabuhi. Grabe din kilisod. Mag-diit yun siya ng taguhang pagdilin sa ligan ng kahong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Next one, the continuations of the pattern. So, ang pattern mo ni siya. The same choice plagues humanity. Do we trust God's finished work or strive to establish our own righteousness through deeds of the law and self-determination? So, ang pattern na hitabo kan ato maora gihapon sa ato karon hitabo. Kung sa gibuhat sa tao at sa dinhulog sa sasala, they invent. Nalikamot sila. Sa gibuhat nila, invent sila o a cross. No, sa ato, fake righteousness. Ilan pa. Okay? Naulaw sila. Okay? Tungkol sa ilahang, usap ko resulta sa ilahang gihimo. So, kung ato ng taon, na-continuation na pattern, na nahitabo ka ni ato, sa daghang mga dispensasyon na nilabay, mauna gyapon sa ato karon. Okay. Pero ato ng taon, nga, dili po sa inyo na walay kasulbaran ang kanan. In Romans chapter 3, verse 24 to 28, kung sa inyo niya, medyo basta sa verse, prato na siyang dalikyatan. Kasi inyo niya, being justified freely. Na-freely to asa, sa time ni Adam o ni Eve, to experience God's abundant blessings, thou mayest freely eat. Sa tanan mo sa natin to sa isa. The same principle, sa ito, sa diyan natin, Ginoo sa atong kinabuhi. Sa diyan natin gituuhan, Ginoo manluwa sa Ginoo sa Kristo, sa diyan tabo, being justified freely. And we experience God's abundant grace every day sa ato ang kinabuhi. So, by His grace, through the redemption that is in Christ, Jesus, whom God has sent forth to be a propitiation through faith in His blood. So, kung sa klase ng dugo, asa kita ng dugo, it's referring to the death of Jesus Christ to declare His righteousness for the remissions of sins that are past. Apil ba niya ang katungsing na gikan ni Adam ng Eve? Na ito na-inherit na ito, apil ba? Apil ni. Through the forbearance
of God to declare us, say, at this time, His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. Manong ingon ninyo, God never changes. If God is the just, since wala pa ang creation, nagpabiling gapon siya. O dali, lantaw sa mga tao that God is a just and the justifier to those who believe in Jesus. Where is Muslim then? It is excluded. Kaya ato ani, part 3, performance ni sa Ginoo sa pagluwa sa atong matag usang kinabuhi. By what law or works? Nay, but by the law of faith, therefore, we conclude that a man is justified by what? By faith without the deeds of the law. Duha ka law ang gisgutan diya. Una nga law gisgutan is the law of faith, and number 2 is the deeds of the law. Ang law of faith, you put your trust apart from your good works. You put your faith on the finished work of Jesus Christ at the cross. That is the law of faith. Nagnaagid ka sa Ginoo. Yes, iliwan ito sa cross. But how about deeds of the law? Muna ito ang pagsunod sa mga kasubuan, sa mga 10 commandments. But the law in the Bible is 600 kapin. Okay? Can you still do that? Can you still makapot ba niyo ang standard sa Ginoo by obeying that 600, I think, 13 or 14? Mahimo ba na nato? Kung nasa sa James chapter 2, verse 10, usa ka sala nga imong mahimo ang tibuok kabalauran kay imong na. So, wala gini mo na kapot this standard. No? Wala gini mo makapot. Okay. So, ingana ang atong gihimo nga take you down. Nga ang kining salak nga atong napanunod gikan ni Adan ug Eve. Buhat sa Ginoo. Okay? Ato lang ibutang atong pagtuon diha sa himo sa Dios ato ang matag usa ka kinabuhi. Dili ko sulod karon ang samad. Ikatulong nga butang. But before that, I will be reading to you, God's grace changes everything. It's not about what we have done, but about what is already done for us. Pero sa namin hinahitabo? Dito sa cross. No? His grace is the reason we can move forward in the freedom no matter our past. No matter what our past. Wala nga, kung bago ka sa Diyos, bago yung kaigsoon. Dili na ito mo mag-define sa imo. Kung sa kagahapon, kung naman to, bago na tadya ka sa Ginoo. Now, number 3, the consequence of choosing to disobey or to usurp God. Okay, so the deliberate choice to violate God's standard, what resulted in a state of death and condemnations, necessitating a divine interventions of grace. In Genesis chapter 2, verse 17, sa inyo niya, sige nagbalik ang hiyang na versikulo ha. Memorize, hindi nato tanan. Okay? But of the tree of the knowledge of good and evil, say now, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Okay, so kung sa may consequences sa dahil disobey sila, sa instruction sa Ginoo, kung sa resulta, patay. So number 1 is, patay. Okay? Death, ang gisgotan niya ka. Sino man? She took of the fruit thereof, and did it, and did also unto her husband with care, and he did it. Hingkaon gid sila. Agad mapugni. Okay? So, sa consequences, death. Okay? So, God warned, in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So, the result of choosing self-rule is not just expulsion from the garden. Automatic to. Nga, hawaon gid sila. But instead of spiritual death, it means a separation from the life of God. That means death, a separation. Okay? And eternal damnation. So, what ang exemption karon mga igsoon? Because in Romans chapter 5, verse 12, wherefore, as by one man's sin, sin entered into the world, and that by sin, and so that pass upon all men, for that all have sinned. So, this is the consequence sa ilahang pag-disobey, sa instruction sa Ginoo. All
life or human life until today separated from the life of God spiritually. And that's why we need Jesus. We need the blood of Jesus Christ. We need Jesus to change our life. Kaya hindi na tayo maka-change sa ato wala. It's because being a religious man and woman cannot satisfy the standard of God. Kaya naman, bisan mo sa ka-religyoso na ito, bisan mo sa kabuotan na ito, di siya makasatisfy sa Ginoo. Kaya basin butan ka, kaya naman tayo ginatawag na fourth impediment of man. Basin, nabilong ka sa katong butan ka. Ano? Basin, ingan ang inyong personality, butan din ka. Pero, deep inside, ang lalong na pagkasulti, wala pa din ang balang espiritu, diha sa imo ang kinabuhi. Kailangan di manabot ano? Naapoy mga hilumon. Gani ka na ito pagkahilumon kay sobraan na daw. Sobraan na pagkakaib. Isa naman kagkuhan, di naman kamuli ako. Iba mo pinabot personality. No? So, inga na ba, dili basihan ang atong pagkabutan. Dili, nga naman, ang basihan din nato, ang dugo ni Ginoo sa Kristo, nga mabag-o sa atong kinabuhi. Because this offense is eternally serious. Kaya dili man ang makapalangit nato tungod kay buotan ta. Dili makapalangit kay himbahon ta. Ang makapalangit din sa atua tungod kay tuo misalig ta diha sa kamatayon ni Ginoong Kristo nga siya Ginoo ug manluluwas sa ato kinabuhi. Dagang mo tabogin nga mga consequences. Not only we are separated from the life of God because of that sin from the past, but also about physical and relational brokenness. So choosing to define good and evil independently leads to spiritual slavery. Muna, kita. Now we are slave because of sin. Not only that, but also shame. Diba? Sabihan, pagkaon nila automatic na ang kaulam. They felt exposed and tried to cover their nakedness. Tago sila. Not only shame, but also fear and blame. Nakita na ito sa sinugdanan. Sabihan itong pagkakulang pagkaon, sinitago, na blaming. So, luwag ito yung kuhan, certain pen, kasi ang nakapusa na ni-claim. Nawala na may kapasahan ang kuhan, certain. No? Wanang, kung pwede mo maka-blame, blame na mo karon mintas napay magsalo sa inyong pag-blame. Kaya kato kung musalo, blame ko ito. Ikaw, lain man. Lain man. Pero usalo na siya kay ebidensya, manong kapasapasa na ta, kagin sa isala. Tungod kay, bunga na sa many consequences of sin. Lisod na gudang pagdawat mga igsuon ko, no? Tama ba? Lisod na gudang ang pagdawat na sayop yun ko? On? Okay. Usan lisod yun ko? Tawar mo punta, wala ito pagkatutaro. Okay? So, ang ending, no, hindi punsitan ani maya po, hindi naman, ang ending ani mo, balik dito itong nalisitan. Sa yawa na niya po, kami, inungdan niya waka ka. Ano na yung ta, okay? So, dinigin maayo, masakitan, punsitan ba yan siguro, ano? Ay, nabiya po siya pagbati. Kumita na mo sa inyo yung tangan. Mutuglok, binagtawa, no? Yawag ka, mga ano? Munyo ka. Bisag nga na yung kinaya, masakitan mo yung slenso, na yung tawar. Okay, magluod ba yung ginagawa? Bisang sisitan, magluod po lang. Okay. So, dili tayo na nanunutang, mahimutang atong pag-blame na kung pwede ko tayo, makapangayo tao ka na sorry or ang puno na ito, magpaupusta. Kaya mo na itong itinguhan ko na more reflected ang fruit of the Holy Spirit sa ating tao. Okay? Because we are created according to His image after His own likeness. So, unsa may gingon sa Biblia, kung katulad taon, no? Okay? So, the amount of personal effort, good deeds, or role-keeping can erase the debt of usurping God's authority or earn back to perfect life. In Romans chapter 3, verse 10, there is none righteous, no, not one. So, inalang kita aling dim-dim kada isa kaya naman pariharan. Okay, pariharan ta kung sa pariharan kag tulay mga igsoon. Okay. Ano kita kasasala kita. Pero nakalino ta ani once pud ta
mailap na itong kagalingon na ina na punta. Diyan po mag-start, magsugod ang tanan mo, paubos ka, waksit ka sa usiya itong kalilangan po sa katuan, waksit ka tungod kay, dili man kay ingana ka kamo ng ato ang kinatuluan yung tanga. Bisan tingo, dili ka perfecto, pero nikamot nga, ma-born sa maayo nga tao. Okay? So, now let's katapusan about the only rescue. Okay. So, the only rescue is Christ's finished work. Wala kita. Dihan nila taman. Wala kita lang sa ligan. Wala, mitras karon, wala pa nagsugod ang rebuilding of the temple in Jerusalem. Ikamot pinta mga igsuon. Okay, kung masugdan na galitong balita sa unang rebuilding of the temple in Jerusalem, kaya ba yata na muna katumanan? No? Sa second coming. Okay, sa Ginoong sa Kristo, sa 7 years tribulation, masugdan na. Kaya kung sinanood lang dispensation of grace, na masayo ta. Masayo ta na. Ang atong kinabuhi karon mintas wala pa, padayon ta sa paghimo sa kusinangan ni muna to. Kaya ang gahom sa dugo ni Ginoong Kristo ngadto sa cross, dilibot pasabot nagundang sa panahon nga atong dawat sa nag-Ginoo sa ato ang kinabuhi. Nagpadayon sa gihapon siya. In Romans chapter 5 verse 18 to 19 siya, therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Asam siya nag-refer? Sa sinugdanan kato ni Adam o ni Eve. Pero siguro, even so, by the righteousness of one, asam siya nag-refer karon? Kang Ginoo, Hesus Kristo. So yeah, the righteousness of one, the free gift, came upon all men unto justifications of life. For as by one man's disobedience, many were made sinners. So by the obedience of one shall many be made righteous. That's because of the finished work of Jesus Christ at the cross. Sabihan ni Ula sa siyang dugo sa ato ang sa kinabuhi. Like masubalan ang tanan. Okay? So Jesus completely fulfilled the law and died to pay the penalty of our rebellion and self-rule na ato ang i-exercise na di kita makasatisfy na asa ito ba sa Ginoo. Mangutana siguro ta, why is it that God, why is it that Jesus is capable or able to die on us? This is the answer na beloved brethren. In 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Okay? So, mo niya makapasatisfy sa ato kayo. For He hath made Him to be sin for us. Nakita na to? This is the answer of the questions. Would you no sin, that we might be made the righteousness of God in Him? Mamahimot ang mga tarong dihat sa Diyos tungkol kang Ginoong Hesus Kristo. Na? For He hath made Him to be sin for us. Inis kita unta ang angayan, ilansang sa cross. Kita unta ang angayan nga panisan ko sa nitabo. Siya nga walay sala ning himo. No? Bisan nga ito sa kamatayon, aron lang, mamatarong ta, iha sa Diyos. So salvation is not by our works, but by simply accepting God's provisions. So sa provision sa Diyos sa tuwa, ang provision sa Diyos sa tuwa is the free gift through the death of Jesus Christ sa atong matagusang. Or the finished cross work of Christ through faith alone. In Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, for by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. Claro? So, for it is by grace you have been saved. Look at the grammar. Okay? So, the grammar speaks about the present perfect tense. It conveys sa past na event and sa man. It denotes the past event and completed actions which has abiding result and continuing result. Buot pasabot sa liham na luwas ng atong January 5, 2010, nawala pa akong kalawasan karon? Wala. Nga naman, it is in present perfect tense. Buot pasabot, for the rest of my life, I am saved. Dili mawala ang
kaluwasan. Wala. Kung maghando mo kung kanus amo na luwas, kung naluwas mo itong 1950, nanabay na tawa na? O wala, no? Nana ba? Sa ako ang Manila, nana ba? 1950? Magka-amis, no? Tas-taas na din kayo yung soon. Okay, sa garang siguro din, ano sa mga 2000, no? So, lising kayo 1950 nga napak ang nag-exist. Okay, pero yung pasabot niya, paundan ko na ka, ha? Nalipay ni hangtod ka, galungtad ka, katungod kay na-experience nimo ang grasya sa Dios sa panahon nga nindawat ka, ni Ginoong Kristo sa taas nga panahon nga hangtod karon luwas gyapon ka. It's because it is come by the grace of God. It is not saman based on your works. Kaya aron may nungdan nga sa garbo ka. Grasya na gihatag sa Dios pinagi sa saman pinaagi sa pagtuo. Kung luwas kay natong 2000, ano na siguro daghan ang makakuha niya na makarelate. Okay? So, kung naluwas ka itong 2000 o 2010, hangtod karon luwas gihapon ka. Kung buhit na hangtod sa 2030, mawala na ba itong kaluwasan ng panahon na? Dili gihapon. Luwas gihapon ka. Kaya naman, mawala gihapon na ang mensahe. It is always in the present perfect tense. Dili siya mausap. Matapos lang ang tanan makisuot ko, kung rapture na. Okay? Kung rapture na. Okay? Nangandoy ba mo ang rapture na karoon? Atawa na karoon? Yes! Oh! Lagi mo ginahan niya eh! Okay. Ayaw masang siguro. Okay. Okay. Kung maabot man, ito po kang nagsoon ko eh. Oo. Dawatan lang doon nga encouragement kung makaduwag mo sa mga Facebook, sa mga balita nga na mag-predict bitaw nga magpupisiya. Dawatan lang din po din nga positive. Although kay baluman ta na dili matag na ang rapture. Okay, dili yung subject September, October, dili yung magsoon. Pero kung may tabo man, wait lang ito. Kaya mo na itong ipangandig na makikuban na ka sa Ginoo because true perfection is not here on earth, but true perfection is in heaven man. So okay kung Jacob kung na.